scope mga kaigsunan. O dayon niabot mga kaigsunan nga gibati ni Moses nga kulang pa gyud ang akong pag-ila sa Dios. Ug tungod niya nga pagbati, naghangyo siya sa Ginoo. Moses' growth in the Lord was steady. He drew closer and closer to the Lord and sought to model himself after God's image. Tungod kay gihimo naman siya sa Ginoo nga leader mga kaigsunan. So gusto po niya nga mahimo siya nga good example sa Dios diha sa mga tao nga iyang ginalid. No? Muna nga nangayon siya sa Ginoo tapang ang iyang tapang mga kaigsunan nga gipangayo. Nag-ingon siya, Lord, help me to know you. Di ba dahil kanta nga, that I may serve you, that I might know you, that I might worship you, no? Muna siya mga kaigsunan, ang gibati po ni Moses that time. Unya, ni sunod dayon mga kaigsunan sa diha nga, nabati na ni Moses nga ang Ginoo kuha na niya, murag na-possess na yun siya ba? No? Sa Holy Spirit ba? Niabot na dahil ang time nga, gignan siya sa Ginoo, muadto ka na sa Mount Sinai. Apat, ipangayo niya mga kaigsunan, prior to that, siya nga, Lord, show me your glory. No? Moya ang ipangayo mga kaigsunan. Dayon, pag ingon niya ito mga kaigsunan, niingon ang Ginoo, kay kani siya nahitabo, human na nga si Aaron nag-lead, nag-ihimo katong baka nga bulaway nga simba na inoon kay samtang mga kaigsunan dito si Moses, di ba? Nabisi si Moses sa iyang transaksyon sa Ginoo, ang mga katawan po iyang ipanguluhan, nabuhat ng ilang Diyos-Diyos. No? After that apostasy, ang nahitabo mga kaigsunan, Moses interceded for God's people and wanted to be assured that the Lord would continue leading them to the promised land. No? Grabe yun yung pangamuyo sa Ginoo nga bisan paano nga gibuhat sa akong mga katawan akong gipanguluhan. Ginoo. O bani taong gyud mi nga makaabot ni sa yuta sa Kanaan. Daw kay ang Ginoo kay naulit pa siya, di ba? Sa atong previous na lessons. Nabi dito yung narrative sa atong previous na lesson nga, nagyugipang patay ang Ginoo. Kay tungod siyang kapungot. Nga nung magiging tao nga, bisag unsa na sila pag padayag sa Ginoo ang iyang gahom, may milagro. Nga nung magiging nga, nakauna-una pa mag sila worship og mga binuhat. O, niyato ni gayon na mga kaigsunan, matod pa sa itong previous lesson, grabe ang intercede, pagpataliwala ni Moses sa mga tao, sa mga Israelite sa Ginoo. Kaya nga naman, ang kanang batasan yun niya nga, nagyo siya tinuod na kaingawa o gugma sa mga tao. Dili lang dito ingon nga leader siya, dili. Batasan yun niya mga kaigsunan. Maupod na ang gusto unta sa Ginoo sa ato nga kanang tinuod ba nga gitawag compassion sa mga tao nga naa sa ato ang palibot na pupuntaan nga kasing-kasing, no? Sama ka Moses. Apan unsa ang gibuhat sa Ginoo? Tungod siyang kasuko. Kinahanglan niya itong buhaton aron mapainumduman ang mga tao, no? Kinahanglan yun sila disiplinahon that time. Munang gitugot yun sa Ginoo nga mapadayag ang iyang kasukot. How did God answer Moses' request to see His glory? No, kailangan mo siya nga, Ginoo, padayag sa ako, gusto ko mo tanaw sa imong himaya. One can safely conclude that God's glory is His goodness, that is His character. No? Mo ang giingon sa Ginoo saya, it is the glory of God to give His virtue to His children, mga kaigsunan. This reflection of God's character, His goodness, kindness, and tender love must be seen in our actions, mga kaigsunan. No? Naana si Moses sa bukid sa Sinai. Kay kuhaon na niya ang napulo kasugo. Gignan sa Ginoo, ugma sa iyong buntag, muadto ka. No? Kay
ihatag buhaton ako ang napulo ka sugo ug imong pagdalon. Mo ni siya ang panahon nga na-reveal sa Ginoo mga kaigsuonan ang iya ang kaugalingon, no? Diya kang Moses o sab sa iya ang mga katawan ng mga Israelhanon. Moses had to take with him 2 stone tablets like the first ones, which he had broken. He was going to meet the Lord on Mount Sinai for the 7th time. His previous lives are mentioned in the following text sa Exodus mga kaigsuonan. Moses was not prepared for this glorious insights into God's character. The beauty of God's character is best explained in this stunning self-revelation of Himself. Ang bottom line mga kaigsuonan, to make our lesson, kanang summarize it all, no? Para matibok atong leksyon mga kaigsuonan. Based sa ato ang everyday nga pagtuon, no? From Sunday to Thursday mga kaigsuonan. Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon sama kang Moses, it should be a guiding light to the people around us. No? Ang atong lesson nagpahinumdom, nag-imbitar kanatong tanan nga kita mahimo gayud unta nga usa ka kahayag nga musidlak sa mga tawo nga nasa atong palibot. Na nasa summary sa atong lesson mga kaigsuonan, it's a story, no? About sa usa ka bata. Sa usa ka bata nga nag-adto sa simbahan, dili Seventh-day Adventist nga bata, uban sa iyang amahan. Na sa diha nga naa sila sa simbahan, nakita niya ang daghang nga mga drawing mga kaigsuonan sa kalain-lain nga mga Kristohanon. Nasa Bible, no? Naka-drawing sa dingding. Unya, samtang kay buntag mo sila nag-adto, samtang ang adlaw nagsigig-siga mga kaigsuonan, nag-anak og patas ang adlaw, nag-igo ang reflection sa sun dito sa mga gi-drawing sa dingding sa simbahan. Ang sa ato pag-lesson kay cathedral, no? Kay mo man ang usual na may mga drawing atong makita. Ang bata nangutana siyang amahan. Kinsa man ni sila? Kinsa man ni nga mga tao? Tungod kay nga man wala sa insaktong kahibalo. May tungos Biblia, yan ang gitubag yung anak nga, mga Kristohanon na sila, anak. Mga Kristohanon na sila. Okay. Ano po ng bata? Unya, later on, sa diya nga nagspila ang bata, dito sa eskwela, nangutana ang maestra. Kasi nakaila diri og mga Kristohanon, mga Christians. Kasi nakaila diri. Nagpatas ang bata. So nga ako, kaila ko Christians. Gato akong nakita sa simbahan nga picture nga nagsidla. Mauto sila ang mga Christians. Ang point mga kaigsuonan, ingon nga mga Kristohanon, ang atong kahayag na naa sa atong kaugalingon, nga atong naangkon gikan sa ato ang pagtuon sa balang kasulatan. Kinahanglan gyud nato nga ipadan-an sa mga tawo nga nasa atong palibot. Og sama kang Moses, kinahanglan gayud kitang mutubo. Kung wala pa magaling kita ni Sidla karon, ato ayon paningkamutan nga moabot ang panahon. Eventually, sa hinay-hinay mga kaigsuonan, ang atong pagtuo diha kang Kristo motubo gayud. Kaya nga naman, ang dili day motubo mga kaigsuonan, equivalent na siya sa patay nga tao. Yes, nasulat sa atong leksyon mga kaigsuonan. Busa nga, kung kita kuno nakatuon sa una og napulo ka sugo, unya wala pa nato na siya na paningkamutan nga atong makinabuhian sa tanang panahon. Kinahanglan gyud ay nga atong goal nga moabot gyud ang panahon nga ato na siyang matuman aron dunay progress sa ato ang kinabuhi Kristohanon. Sama ra gyapon sa estudyante mga kaigsuonan, no? Dili pa malipay ang maestra. Nasigigyaw-yaw ang maestra sa tubangan. Pag-abot man dahil sa exam kay walay walay answer. No? Kaya nga itong kinabuhi Kristohanon mga kaigsuonan, walay graduation. Walay graduation. According sa itong lesson, ang tanawon sa Ginoo,
ang ato kulong matag-adlaw nga progress. Matag-adlaw nato ka encounter sa Ginoo. Ug sa unsa nang paagi nato mahimo ang pagtubo sa atong daily encounter with the Lord. Sa unsang paagi? Pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong, pag-ampo o pagpamalandong. Diha kay tubo mga kaigsunan. Kay kung tama ra ta sa pagpaminaw, niya kulang kag pag-ampo, unya ulaway ra pa sa tunggalunggan ang atong mapaminawan, wala gyud posible nga pagtubo ang mahitabo. Maluoy intawon ta sa atong kaugalingon nga espirituhanong kinabuhi. No? Unsa gani? Pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, pagpamalandong mga kaigsunan. Maura kitang tulong nga paagi aron kita motubo mga Kristohanon sa atong pag-alaga diha sa Ginoo. Maura na akong ika-share mga kaigsunan, kung naatay ikatampo, siguro atong napatay oras. Alas 9:53. Okay, kung naatay ikadugang, okay, naatay atong gawaton ang mga dugang mga pagpahayag sa atong lesson.